Hello guys, nandito na naman tayo at eto, meron tayong magandang pag-uusapan. Eto ha, ayon sa ating puting kabayo. Guys, naalala nyo pa ba, di ba? Itong kasong plunder ni Marco Tae, may kasamahan siya diyang mga co-accused niya na tatlo. Ito na nga ay si Mike Diferencia at ito, ang dalawa rito ay si Viray at si Espirito, no? Itong tatlo, si Mike Diferencia, si Viray at si Espirito, ito yung tatlo na na nagbigay o nag-ambag doon sa kabuuan ng 75 million na ibinulsa nitong si Marco Tae. Okay? So, ngayon, ano ang sinabi ng ating puting kabayo? Aba. Medyo hindi ito magandang balita para kay Mike Diferencia at hindi rin ito magandang balita para kay Marco Tae. Higit na hindi ito magandang balita kay Marco Tae sapagkat ito ay maaaring magbaon sa kanya at talagang hindi na siya makakalabas at siguradong shoot na siya sa balde. Bukod sa napakatibay na ng kaso laban sa kanya, aba, mukhang mas titibay pa sa mga pwedeng mangyari sa mga darating na araw, pero ito ay kailangan nating abangan. Kung ito ba ay mangyayari at ito ba ay tatanggapin ng ombudsman. Pero palagay ko, ito ay kasama na rin sa plano ng ombudsman. Bagamat hindi nila sinasabi, pero palagay ko, ito ay kasama sa kanilang mga move at strategy, ano? So palagay ko, ine-expect na nila ito. Ine-expect na nila ito na ito ay parating at ng isang pa nila ang kasong ito baka ito ay hindi natin alam, baka kasama na talaga sa kanilang mga plano. Kumbaga, sa ayaw at sa gusto nyo, kung gusto ninyo, ito ang mangyayari. Kung ayaw nyo naman, ito ang mangyayari. Ang tinutukoy ko ay patungkol kay Espirito at kay Viray. Okay. Ayon sa ating puting kabayo, ito daw si Espirito at si Viray ay mukhang medyo napapaisip na. Ano ang iniisip nila? Iniisip nilang kung pwede silang makapasok sa Witness Protection Program or maging state witness. Maging state witness laban dito kay Marco Tae. Ang sinasabi pa lang ay si Marco Tae dahil sila naman ay direktang nagbigay kay Marco Tae, so wala silang pananagutan or anong tawag dito, wala silang koneksyon na para ibaon naman nila ay itong si Mike Diferencia. Ito lamang ay kay Marco Tae. Bakit kamo? Okay, siguro na pag-isip-isip nitong mga ito, aba, nagbigay na nga kami, pinahamak pa kami. Kung ikaw man na nasa katayuan ni Viray at ni Espirito, mapapaisip ka talaga. Kayo na nga yung nagbigay, bakit kayo pang napahamak? Bakit kayo pang inilubog? Bakit kayo pang itinuro? Diba, sa katangahan, sa sobrang katangahan nitong si Marco Tae nga, sobrang kabubuhan, isipin mo, idinamay pa sila. Hindi natin maaaring ang intention nila, talagang magbigay, mag-contribute para sa para sa campaign, nitong si Marco Tae. Ang problema kay Marco Tae nga, hindi inilagay sa sose. So, hindi natin alam ang totoo kung ayaw talaga nitong mga ito magpalagay sa sose o baka naman talagang si Marco Tae ang gusto lang ibulsa. Ngayon, ganito nga. Ayon sa ating puting kabayo, itong dalawa raw ay nangungurumbiste at parang gustong lumapit sa ombudsman at mag-apply. Sapagkat sila ay na-inspired. Na-inspired, Sila ay inspirado. What the heck? Bagamat ang pangit ng inspirasyon nila, na-inspired sila sa ginawa nitong si Bunuan na gagawing state witness nitong ombudsman para naman sa kaso kay Kong Martin na ako naman ay hindi sumasang-ayon sapagkat itong si Bunuan most guilty ito. Hindi lang ito simpleng guilty, talagang ito ay malaki ang kinalaman. At ito ay dapat maparusahan niyang hinayupak na yan. Kahit pa yan ay matanda na, ako ay walang amor dyan. Wala akong amor sa mga yan. Kahit matatanda niya, kay Marco Tae, kay Bunuan, kay Fentaboy. Gusto ko pa nga maghirap yung mga yan habang nasa kulungan, tadtarin ng buni.
Di ba? Tadtarin ng buni, tadtarin ng pigsa. Di ba? Yung bang mahirapan talaga sila dahil sa kagaguhan nila at mga kawalang hiyang pinagagawa sa mga Pilipino. So sa bagay na yun, hindi talaga ako sang-ayon sa ginagawa ng ombudsman na yan na gusto pang gawing state witness itong si Bunuan, ano? Kaya, ombudsman, baka naman, gising-gising. No? Pero eto si itong dalawa, si Viray at si Espiritu, mukhang ako ay sang-ayon, ha? Payag ako. Kung ako lang ang tatanungin, sang-ayon ako na itong dalawang ito, dapat lang mag-apply at talagang maging state witness at ibaon si Marco Tae. So ngayon, hindi ko alam ang magiging sagot ng ombudsman yan. Diyan ha, hindi ko rin alam kung lumapit na sila, nagbigay na ba sila ng feelers. Hindi ko alam kung mga negosasyon na nangyayari na. Basta't ang sabi ng ating puting kabayo, itong dalawa ay nag-i-interest na maging state witness laban kay Marco Tae. At kung yun ay mangyayari, tingin ko malaking tulong ito sa kaso at magbabaon pa lalo dito kay Marco Tae, no? So, talagang gustong-gusto ko, tuwan-tuwa ako na si Marco Tae ay makitang pinipigsa. Pinipigsa sa loob ng kulungan. Tuwan-tuwa ako na makita siyang hirap na hirap sa kulungan, pati si Bunuan, no? So, wala akong pakialam sa kanila kahit pa sila ay nagme-maintenance, mga hinayupak sila. Yung kayabangan nila, lalo si Marco Tae, yung napakayabang niya, nung siya ay nasa labas, akala mo untouchable o hinayupak ka. Na wala nang ipinagmamalaki lagi kundi yung kanyang relihiyon na feeling untouchable rin. Wala naman naipanalong rally. Diba? Diba? Tama ako, INC, diba? May naipanalo ba kayong rally? Wala naman Puro lang kayo yabang, puro lang kayo satsat. Pero wala kayong naipanalong mga rally-rally nyong yan. Kaya ako, tuwan-tuwa ako kung ito si Marco Tae, makikita kong hihirap, pinipigsa, binubuni sa loob ng kulungan, di ba? Talagang yung na siya, nang lilimahid. Yung pawis na pawis, walang aircon, nang lilimahid. No, namamaho, ganyan. Tapos yung hanggang sa mag-ulyanin, umihi sa sariling salwal. At doon na mamatay sa loob, wag na yung bigyan ng pardon o wag na yung bigyan ng kahit house arrest, ipagbawal dyan sa hinayupak na yan, di ba? Para madalayan si Marco Tae sa kayabangan niya. At ang isa pa, darating ang panahon, ang gusto kong makitang pinupusasan ay itong si Solar Gay, ha? So sana mag-prosper yung mga kasong isinampas sa kanya sa DOJ, no? Sana, tingnan natin, abangan natin ha, kung mapupusasan rin niya hinayupak na yan. Manang-mana naman sa tatay niya yan, di ba? Anyway, so yun ang sinasabi ko, guys, ha? Tingnan natin, abangan natin. Basta, kung ito ay magkakatotoo, aba, ang ganda nito. Isipin mo, si Viray at si Espiritu ay magiging state witness at kung ito ay papayagan ng Sandigang Bayan, makakalaya sila. Di ba? Pero witness sila. O, di ba? Kaya may pagkakataon pa talagang kung ikaw kay Viray at kay Espiritu, malamang-lamang mag-iisip ka talaga. Bakit ba isusugal yung iyong kalayaan at yung mga natitira mo pambuhay kung hindi ka pa namang katandaan sa loob ng kulungan, di ba ga? Kung pwede ka namang magsabi ng totoo, mo na lang, ituro mo na lang, ilubog mo na lang yan si Marco Tae. Total, yan naman talagang karapat dapat makulong, di ba? At kayo naman, halimbawa, hindi naman kayo mga politiko, nagne-negosyo. Di bigyan nyo pa yung ng panahon at pagkakataon yung inyong sarili, wag ninyong bulukin dyan sa kulungan. Kaya tama lang yun kung kayo ay magdidesisyon at ito ay maa-approve ng ombudsman at i-approve kayo ng Sandigang Bayan, good job. At good luck sa inyo, di ba? At least, ilubog nyo si Marco Tae. Pabayaan nyo na si Marco Tae at si Mike Diferensya sa loob ng kulungan. Kaya kung yan ay totoong, ganyan ang inyong pinaplano at iniisip, ituloy nyo yan. Maganda yan, no? Hindi ko kayo sasalungatin dyan except si Bunuan. Si Bunuan talaga dapat ito, nabubulok sa kulungan tong hinayupak na ito. Diba? Wala akong pakialam kahit matanda pa siya. So, yun lang. So, abangan natin ang mga susunod na mangyayari sa mga bobong didilisyan ng mga may sayad na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!